ate. Oh. Sinong nasa puso niyo? Mali, sunshine. Okay. Okay, here we go. Hello, hello, baby, look good, I can hear a thing. I've got no service in the club, you say. What did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head and my heart on the dance floor. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head and my heart on the dance floor. Galing! Ang galing mo talaga, Charisse. Now, you just came back from a series of successful concerts with David Foster. At nung dumating siya dito sa Pilipinas, sinabi niya na humahanap din siya ng mga ibang Pinoy artist. Ito ang tanong, na-insecure ka daw. Sa totoo lang po, ako pa talaga yung nagpupush sa kanya na maghanap ng next artist from here. Talaga? Yes po. Actually po, pagka wala kami ginagawa, pinapapanood ko po sa kanya yung mga YouTube videos ng mga iba't ibang singers po dito, like si Ate Sarah, lahat po ng singers dito. Because, Anong reaction ni David Foster? yun nga, lagi ko po sinasabi sa kanya na parang hindi lang ako. Marami ba iba? Parang kasi, parang nafe-feel ko na amazed siya sa akin. Kaya parang, grabe, I mean, kung talagang maririnig nyo lang isa-isa, pakantahin nyo isa-isa yung lahat ng biggest artists dito sa Philippines, mas ma-amaze siya. Kasi talagang itong Philippines, madami talagang talented. So, I told him na talagang, syempre, I mean, gusto ko pong mag-open pa ng pinto para sa iba't ibang talented singers dito sa Philippines, not only me. Gusto ko rin pong i-share sa lahat na, although, of course, mahirap abutin, gusto ko po rin ma-experience din nila kung ano po yung na-experience ko po. And that's nice to be able to extend your blessings as well to other people. And isa rin sa mga pangarap ni David Foster para sa'yo is to win a Grammy. He said you're a shoe-in for a Grammy. Did he tell you that? What did he tell you? Lagi po niya sinasabi sa akin na sure daw po mananalo ako ng Grammy. Like kung hindi man daw po, like next year, basta sure daw po mananalo ko. And naniniwala po ako sa kanya, but still nag-pray po ako. Wow, wouldn't that be one of the best Christmas wishes? Because malapit na ang Pasko. Thank you. Yes po. Anong plano mo sa Christmas? Dito po, sa Philippines. Sa Philippines. All right, Charisse, we're very happy with everything that's happening to your life. And I'd also like to call in a special person sa buhay mo na palagi mo rin kasama, si Mami Raquel na nandito ngayon. At meron din siyang... Hello, Mami. Hello. Welcome to the buzz. Charisse, si Mami, meron din siyang special regalo para sa'yo, straight from her heart. It's one of the gifts that you've always wanted. Growing up as a child, Mami, paki-explain nga. Kasi nung araw, nagdi-dream siya na magkaroon ng isang parang malaking bahay na lalaroan, Barbie house. Eh, hindi ko maibigay kasi wala pa akong pambili. Siyempre, pag nananalo siya sa mga amateur contest, siyempre, ilalaan ko na lang yun sa pambayad ko sa apartment, pagkain namin. Siguro, ito yung time na ibibigay ko sa kanya. Although nabili niya na yung dream house niya na sinasabi, pero ito yung ibibigay ko na hinahanap-hanap niya pa rin nung bata siya. Na ngayon ko lang Charisse, the dollhouse is right behind you. Yeah! What can you say? Finally, kasi hindi ka pa nakakabili ng dollhouse, di ba? I mean, you've made so much in the past years and you still didn't buy that dollhouse. It's here now. Ano gusto mo sabihin? Thank you. Thank you po. Kasi, bukod po sa dollhouse na bata po ako, sabi ko kay, tinanong niya ko, ano daw po yung mabibigay ko sa kanya paglaki ko. Sabi ko po, bahay. And nabigay ko po sa kanya na I'm very happy na. Ngayon naman, siya naman nagbigay sa akin dollhouse.
Mommy So, Raquel, thank you. Mommy Raquel, you must be so proud of your daughter. Puso sa puso, ano po yung gusto niyo sabihin sa anak niyo?